Sinasabing bumalik na ang viewers ng PBA sa kasalukuyang ginaganap na bakbakan ng TNT at Barangay Ginebra sa finals. Pagpalo ng mataas na TV ratings, ipinangalandakan ng PBA. Sa pahayag naman ni Coach Tim, inamin niyang nabahala si Justin Brownlee sa laban nila versus TNT. At si Mabahan Misi, ikinuwento ang senaryo ng pasabugin niya ang isang birada sa 4-point line, 2 minuto na lang ang natitira sa orasan ng Game 4, dahilan para magingay ang live audience sa Coliseum. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos magtala ng malaking gate attendance kung saan sinaksihan ng live ng 16,783 na individual ang laban ng Ginebra at TNT Tropang Giga, sinasabi naman ngayon sa report na humakot rin ng milyong viewers sa live TV broadcast ang bakbakan ng RSA at MVP franchises. Narito ang report. Tutukan natin ang sinabi ng PBA.ph. Ang 106.92 na panalo ng Kings ay nakakuha ng rating na 4.7% sa NUTAM o National Urban Television Audience Measurement at 4.1% sa PINTAM or Philippine National Television Audience Measurement. Ayon sa pagkakasunod, ang malawakang audience share ay naging daan para umakyat ang RPTV at i-rank sa number 3 sa ratings. Ang Game 4 ng Best of 7 title series ay umabot sa 5.34% na may kabuuang nanood na 3.89 million. Okay, so magandang balita po yun kasi alam naman natin na hindi na ganun katindi yung impact ngayon ng mga laro sa PBA, di ba? Yung karamihan ng nanonood ngayon, nagtsatsaga na lang sila sa FB Live or dito sa YouTube. Siguro malungkot mang sabihin, yung FB Live ng ating mga kaibigan, tila hindi naman sila kasama sa binigyan ng PBA ng rights na mag-cover ng laban, di ba? In short, hindi kasama yun sa magiging rating ng anumang survey na ginawa para sa liga. Pero yun na nga po yun yung good news dito sa bakbakan ng Ginebra at TNT sa Best of 7 finals ng Governor's Cup. Medyo bumabawi ang liga sa ngayon. Hindi naman nakapagtataka talaga yung sinabi ng PBA na umakyat sa number 3 ang TV ratings ng RPTV, di ba? Given naman kasi yun Alam naman ng lahat na kapag Ginebra, kahit sino kalaban nila, dinudumog naman talaga sila dyan, lalo na ngayon championship match yan. Tututukan talaga ng viewers yung laban. At syempre patunay dyan yung 16,783 na nagbayad sa venue para lang mapanood ng live ang bakbakan sa Game 4. Dagdag pa rin dyan siguro is yung excitement na dala ng laban. Kasi nagipit ang Ginebra or naunahan sila ng TNT, di ba? Tapos bumawi sila sa Game 3. Kaya resulta, na-curious ang fans kung kaya pang makabangon ng Gin King sa Game 4. At ayun, kinaya naman bumangon ng grupo ni Coach Tim Cone. Hindi maikakailang nabubuhay ang kasalukuyang liga ngayon, bunga na excitement na dala ng bakbakan ng TNT ni RHJ at Ginebra na pinangungunahan ni Justin Brownlee. Si Brownlee na ayon kay Coach Tim Cone ay nag-alala sa kanyang laban. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano ang ipinag-alala ni Justin sa bakbakan? Tutukan natin ang paliwanag ni Coach Tim sa report ni Richard D. ng The Manila Times. Si Justin lagi mahusay ni starter yan, lalo na sa malalaking laban. Alam niya kapag nangunguna kami, nagbibigay sa amin yan ng kumpiyansa. And nung mga ilang huling laban, hindi naging maganda yung simula niya. Alam ko kinabahala niya yon, pero nakapag-set kami para sa kanya sa labas ng triangle ng mas maaga to try to get him a little bit. Yung sinasabi kasi ni Coach Tim na ilang laban na hindi naging maganda at parang kinabahala ni Justin, yun yung nagdaang 3 bakbakan, di ba? Feeling ni Justin kahit nag-perform na siya na sa tingin natin okay na, parang sa kanya medyo hindi pa kasi unang-una natalo sila ng 2 sunod Tapos na ikatlong laban, medyo mababa rin yung points niya doon. And nung Game 4, ayun, okay na si Justin. Parang tingin ni Coach Tim Cone, bumalik na ulit yung kinangat kumpiyansa ng kanyang resident import. Kaya para sa kanya, maganda yon. Actually, hindi lang naman para sa kanya para sa lahat ng Ginebra fans na umaasa kay Justin Brownlee. Alam niyo, minsan mahirap din yung sobrang dami ng fans ng isang team Ang balik kasi niyan, maraming aasa sa kanya. At yun ang nararamdaman ni Brownlee. Parang ang laki ng pressure kung hindi siya magde-deliver, di ba? Kung hindi magiging maganda yung kanyang performance, marami siyang madidismayang fans na umaasang mabibigyan niya ng magandang laban at siguro resulta na rin ang Barangay Ginebra dito sa defense-oriented team na TNT ni Coach Chot Reyes. Kaya ang resulta, pipilitin niya na gumawa ng paraan para maihatid talaga ang Ginebra sa minimiting panalo. Sa ngayon, nasa kanila na yung momentum mula na sa TNT at aminado na rin doon si Coach Chot Reyes. So kung ikaw yung fan ng Gin, ano ang aasahan mo, di ba? Kung ibinunyag ni Coach Tim Cone na nabahala si Justin sa mga naunang laban versus TNT, inalala naman ni Mabahan Misi ang kanyang birada sa 4-point line sa Game 4 ng laban
kung saan lamang sila ng 7 at may natitirang oras na 2 minuto at 32 segundo sa fourth quarter, dahilan para dumagundong ang arena. Tanong, paano nga ba siya nag-decide na birahin ang 4 sa ganong kainit na laban? Tutukan natin si Mab sa report ni Arian Carlos Sacamos ng Spin.ph. Isang top pick and roll yon. Nadudula si Justin at lahat ng defenders nagpunta sa kanya at pakiramdam ko kaya ko namang i-shoot at halos di kami makagalaw nun kaya tinira ko na. Open naman yun eh. Natuwa naman ako kasi pumasok. Well, obvious naman ang laki ng role ni Mabahan Misi dito sa Ginebra, di ba? Parang tingin nga natin yun, tuwan-tuwa yung Gin King fans kasi nakuha nila si Mabahan Misi, di ba? Fit na fit si Mabahan Misi dito sa Gin Kings. Kitang-kita, nahihirapan sa kanya TNT eh. Si Coach Chot, inamin niya na nagbibigay talaga ng problema sa kanya si Mab kasama sa Stephen Holt. Ibig sabihin, dito palang kitang-kita mo na kagad kung gaano kahalaga si Mab sa Ginebra sa kasalukuyan. Sa panig naman ni Mab, alam niya yung gagawin niya. Unang-una, ito yung unang finals appearance niya mula nung mag-champion sila sa Commissioner's Cup noong 2016. So gagawin niya talaga lahat para makuha nila to. 8 taon na kasi mula nun. Kaya tingin natin, gutom na siya sa kampyonato. Ang problema, hindi ganun kadali. Andyan ang TNT na handang-hadlangan ng gusto nilang gawin o ang gustong gawin ng grupo ni Mab dito sa Governor's Cup. Kaya dahil dyan, sigurado tayo na masusulit ng fans ang ibabayad nila sa ticket kung manonood sila ng live sa venue. Sigurado tayo dyan. Nakita na natin yan nung games 3 at 4. So guys, maraming salamat.